Nakikita na po yung screen? Yes po. Okay, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ako po si May Escol. So, I will be presenting the climate review for November to December 26, 2022. Para po sa content outline ng aking presentation, una po yung ating recent ENSO condition, weather systems na nakaapekto po sa ating bansa for November to December 26, climate assessment in terms of rainfall and temperature, and of course, yung ating summary. For the recent ENSO condition, so titingnan po natin yung ENSO indicators na minomonitor po ni Pag-asa to determine kung nasaan na po ba tayo ng ENSO status. Una po yung ating oceanic indicator o yung tinatawag natin na SST anomaly. So ano po ba itong tinatawag nating SST anomaly? Ito po lamang ay yung pagbabago ng temperatura po dito sa Nino 3.4 na kung saan kapag ang value po ng SST anomaly natin is greater than 0.5, ibig sabihin naman po nito ay meron tayong El Nino condition. Kapag po negative 0.5 pababa, ibig sabihin naman po nito ay La Nina condition. Kapag nasa pagitan po ng 0.5 to negative 0.5, yung ating SST anomaly, ibig sabihin naman po nito ay neutral condition. So as of November 2022, ang ating SST anomaly values ay within the range pa rin po ng ating La Nina level. Para naman po sa atmospheric indicators, ito po yung ating Southern Oscillation Index. Ito yung tinitingnan po ni Pag-asa para malaman po natin kung nagkakaroon po ba ng interaction yung ating temperature sa ating karagatan at yung ating atmospheric. Now, ano po ba itong SOI na tinatawag? Ito po yung pressure difference between dito sa Darwin, sa may Australia at yung sa Tahiti. Na kung saan kapag ang value po ng SOI natin ay nasa 7 pataas, ibig sabihin lamang po nito ay La Nina event. Kapag ka negative 7 naman po pababa, ito po ay El Nino. So, ibig sabihin po nun, yung kaulapan ay nandito sa area po na Tahiti. Kapag po nasa pagitan ng 7 to negative 7, ibig sabihin po nito ay neutral conditions. So, as of November 2022, bagamat bahagya pong bumaba yung SOI values natin, still nasa La Nina threshold, within the La Nina threshold pa rin po yung ating value. Kaya yung ating atmospheric and oceanic indicators ay still nasa La Nina levels. Para naman po sa ating ONI, so yung ONI po, yun po yung 3-month running mean. So, ibig sabihin lamang po nito, yung average po ng 3 buwan na SST anomalies in Nino region 3.4. So, yung pinakita po natin kanina. Kung mapapansin po natin, ang red po, nangangulugan po ito ng El Nino. Ang blue naman po ay yung La Nina at yung gray ay yung neutral. So, as of September, October, November season, ang value po ng ating ONI ay negative 1 degrees Celsius. So, ibig sabihin naman po nito ay still nasa La Nina level pa rin po tayo. Kaya noong December 7, 2022, nagpadlabas po ng La Nina Advisory number 15 ang Pag-asa, which states na La Nina continues to persist in the tropical Pacific. Mamaya po sa mga susunod nating presentation ay titingnan natin kung hanggang kailan pa po ba yung ating La Nina event at ano po yung magiging epekto nito sa mga susunod pa pong buwan sa ating bansa. Para naman po sa weather systems that affected the country noong November to December 26, 2022, so makikita po natin dito sa ating satellite image, yung northeast monsoon po na patuloy pa rin po na nagbibigay ng mga malalamig na araw po sa ating, particular na po sa Luzon area. Ayan po yung nakakaapekto sa ating bansa. And then meron din tayong easterlies na nagbibigay po ng pag-ulan sa eastern portion po ng ating bansa. Shear line po na recently, nung mga nakarang araw ay nagdudulot po ng pag-ulan, particular po sa eastern section ng Visayas at saka northern part ng Mindanao. ITCCA po na nagbigay rin po ng pag-ulan noong November sa may Mindanao region or Mindanao area.
at saka low pressure areas po na katulad po kanina na nabanggit po ni Miss Ana Cloren na nagdudulot din po ng pag-ulan naman sa Mindanao part po ng ating bansa. Yung mga localized thunderstorm po, of course, ay hindi pa rin po nawawala na nagdudulot din po ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At yung isang tropical cyclone na naitala noong December 10 to 12, si T.S. Rosal, Apacat. So ano po ba yung naging epekto po or naging contribution po sa pag-ulan ni T.S. Rosal noong December 10 to 12? So kung mapapansin po natin dito sa mapa, yung cumulative rainfall and tracks po ni T.S. Rosal, wala po siyang naging naging epekto sa ibang bahagi po ng bansa maliban na lamang po sa Quezon na nakapagbigay po ng pag-ulan na nasa 200 to 300 millimeter po. Ang naging epekto po niya, so meron po tayong 197 persons po na na-evacuate mula po sa Region 6, Region 8, and Caraga. 14 families po ang naapektuhan and 14 na related incidents po ang na-report from Region 5 and Caraga na mostly ay flooding incidents. Bagamat may mga pagbaha po na naitala noong December 10 to 12 dulot ni T.S. Rosal, ay wala naman pong damages to agriculture and infrastructure ang naitala po noong December 10 to 12. Ano po yung naging epekto ng mga weather systems na nabanggit kanina sa ating bansa in terms of rainfall and temperature? So para maunawaan po natin yung ating rainfall map, pag may nakita po tayong pula dun sa ating mapa, ibig sabihin lamang po nun ay less than 40% ng normal na pag-ulan para sa buwan na yon ang kanyang natanggap. Pag yellow po, ibig sabihin lamang po na 41 to 80% ng normal rainfall ang natanggap po noong ating target month. Kapag 81 to 120, pag green po, ibig sabihin po na 81 to 120% ng normal na pag-ulan na natanggap po natin dun sa area na yon, so sa ating target month. And lastly, kapag blue po, ibig sabihin nun ay higit sa 120% ng normal rainfall ang naranasan po doon sa area within dun sa month na ating pinipresent po. So para po sa actual rainfall of November 2022, so kung makikita po natin dito sa normal rainfall natin, most eastern part po ng ating bansa ay yung inaasahan natin na makakatanggap ng malaking portion ng rainfall po na nasa greater than 400 millimeter. So kung mapapansin po natin yung actual na rainfall natin, yung sa western portion po ay hindi po ganun karami, western portion ng Luzon ay hindi po ganun karami yung pag-ulan na natanggap po natin. Kaya kung mapapansin po natin, based po dito sa ating percent normal as of November 2022, ay below normal, way below normal to below normal rainfall condition po yung ating na-experience dito sa Luzon area. Para naman po sa Mindanao, dahil na rin po siguro sa ITZZ at saka sa low pressure areas na nagbigay po ng pag-ulan sa ating Southern Visayas, Eastern Visayas, and then sa Mindanao, ay nakapagtala po tayo ng near normal to above normal rainfall condition during November 2022. So ito po yung ating rainfall assessment in terms of table or tabulated in per province po. Para naman po sa actual rainfall ng December 1 to 26, 2022, so para po sa normal rainfall ng ating December, kung mapapansin po natin sa mapa, ay most parts of eastern portion ng ating bansa ay inaasahan natin na makakatanggap ng malaking pag-ulan na nasa 400 to up to greater than 500 millimeter po. And for the actual rainfall for December 1 to 26, kung mapapansin po natin, dito sa western part po ng ating bansa, bagabat ang inaasahan natin ay mababang pag-ulan lamang, ay halos wala po tayo natanggap na pag-ulan dito sa ating western portion ng ating Luzon area, western and central Luzon po. Pero dito sa ating Visayas at saka sa ating Mindanao ay nakataranas po tayo ng near normal, and then sa Mindanao po may mga patches of above normal rainfall condition dahil na rin po siguro sa epekto ng shear line at saka mga
pag-ulan dulot na rin ng LPA po. Ito po yung ating table form in provinces po ng ating rainfall, received rainfall noong December 1 to 26. Bagamat wala po tayong naitalang bagyo noong November 2022, so meron pa rin po tayong naitalang nai-record na mga flooding incidents na dulot po ng ITCZ noong November 2022. And mostly ito ay naitala sa bandang Davao del Sur, kung saan nagdeklara na po sila ng state of calamity due to flash floods. So may mga pagbaha po tayo na na-monitor doon sa parting Davao po area noong November 2022. And as of December 27 po, meron na rin po tayong naitalang mga flooding incidents ay nadulot naman po ng shear line na hanggang ngayon ay nagpapaulan pa rin po sa Mindanao and south and eastern portion of the country. So kung mapapansin po natin dito as of December 27, 2022, meron tayong 136 po na-evacuate from Region 8, Region 9. 44,000 na po yung families na naapektuhan. And then meron po tayong 347 related incidents na nai-report from Mimaropa, Region 5, Region 8, Region 9, and Region 8, Region 9, Region 10, and BARMM. Na most of the incidents are flooding incidents and landslides. Meron po tayong 13 na dead and 6 injured at saka 23 missings po na naitala na casualties. And for the estimated damages po for agriculture and infrastructure, meron tayo approximately 76 million po na naitalang mga pagkasira po na agrikultura at saka sa infrastructure. So ito po yung mga other clippings po na nakuha from different sources po ng pag-ulan at pagbaha na naitala po, particular na po sa eastern part and northern Mindanao po. As for the temperature assessment for November 2022, bagamat nag-declare na po si PAGASA ng onset of the northeast monsoon, nakikita pa rin po natin sa mapa, hindi po masyado pang nararanasan yung malamig na temperatura. Kaya mostly, near to warmer than average surface air temperature po ang naranasan natin sa buong bansa, maliban na lamang po sa Romblon at sa Jensan na kung saan ay may bahagyang paglamig ng temperatura silang naranasan doon sa area or sa estasyon po ng Romblon and General Santos City. 15.3 degrees Celsius po ang naitalang pinakamababang temperatura noong November 27 sa Baguio City and 12.4 naman po yung naitala sa BSU La Trinidad noong November 16, 2022. Sa Metro Manila, 22.3 ang pinakamababang temperatura na naitala sa Science Garden noong November 26. 35.7 naman po ang pinakamataas na temperature na naitala noong November 14 sa Zamboanga City at 33.8 po noong November 10 sa Naiya, Pasay City. Meron po tayong na-beat na record highest temperature noong November from 34.5 noong November 7, 2021 ay naging 34.6 po noong November 30, 2022 ang highest temperature na naitala sa Clark, Pampanga. As of, para po sa temperature assessment for December 1 to 26, bagamat nararanasan po natin yung paglamig ng temperatura nitong mga nakaraang araw, kung mapapansin pa rin po natin sa mapa, ay most parts of the country ay near to warmer than average surface temperature po yung na-observe na temperature po. Maliban na lamang po sa ilang bahagi po ng bansa gaya ng sa Tayabas, Quezon, Daet, Camarines Sur, Coron, Palawan, Romblon at General Santos na kung saan ay nakaranas po ng bahagyang paglamig ng temperatura po. For the minimum temperature po, yung pinakamababang temperatura na nai-record for the month of December 1 to 26 ay 12 degrees Celsius po sa Baguio City noong December 25, 12.6 naman po sa BSU La Trinidad noong December 23. As sa Metro Manila po, 22.8 yung pinakamababang temperature na naitala noong
December 25 sa Science Garden, Quezon City. 35.3 yung pinakamataas na temperature na nai-record natin sa December 1 to 26 noong December 3 and 4 sa San Jose Occidental, Mindoro, and December 7 naman po sa Zamboanga City. Para sa Metro Manila, 33.6 po ang pinakamataas na temperaturang naitala noong December 3 sa Science Garden, Quezon City. As for the summary of my presentations po, so as of the moment, La Nina Advisory po ang ating ENSO alert system. La Nina Advisory number 15. For the rainfall po no November 2022, gaya po na nabanggit ko kanina, way below to below normal po yung naranasan sa most parts ng Luzon, maliban na lamang po sa Batanes, Rizal, Palawan, Albay, Danduanes, and Sorsogon, na kung saan ay near to above normal rainfall condition po ang naranasan. Meanwhile, sa Visayas and Mindanao po ay near normal ang naranasan na pag-ulan, maliban na lamang sa Leyte Province, South Cotabato at Sarangani na above normal po ang na-receive nilang pag-ulan. Para po sa temperatura noong November, generally near to warmer than average po yung naranasan sa buong most parts of the country except naman po sa Romblon and Jensan na slightly cooler than average ang naranasan na temperatura. For December 1 to 26, para po sa rainfall, below to near normal rainfall condition po ang naranasan sa buong sa part ng Luzon and Visayas, maliban na lamang po sa Western and Central Luzon na way below normal rainfall conditions po ang ating natanggap. Meanwhile, sa most provinces po ng Mindanao ay near to above rainfall condition po ang received. For temperature, as said kanina, generally near to warmer than average surface temperature po ang ating naramdaman. Maliban na lamang po sa Tayabas, Quezon, Daet, Camarines Sur, Coron, Palawan, Jensan, and Romblon na bahagyang paglamig po ng temperatura ang nadama po noong December 1 to 26. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat din po, Ma'am Mayang, for those wonderful presentations about the effects of the weather systems by the past month and weeks. Sa lahat naman po na hindi pa pamilyar sa ating mga rainfall maps, mga updates coming directly from the Pag-asa Extension to the community, maaari pong bisitahin ang ating Pag-asa website. Meron din po tayong mga products and services doon na readily available po sa publiko. Oras po natin ngayon, 1 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Sunod naman po ay tatalakayin natin ang sub-seasonal to seasonal forecast o yung tinatawag nating S2S. Ihatid sa atin yan ng isa sa mga senior weather specialist ng Pag-asa, Miss Remedios L. Sherbo. Thank you, Ian. Good morning po sa lahat. Share ko lang po yung aking screen. Kita na po ba yung aking screen? Yes, ma'am. Salamat. Again, good morning. Present ko lang po yung sub-seasonal climate forecast. Then, to start with, review lang po yung sub-seasonal prediction contribute to fill the gap between weather and seasonal timescale. For 1 to 14 days, meron tayong weather prediction. At for 1 to 6 months, yung seasonal prediction. Yung sub-seasonal prediction naman natin ay 2 weeks to 2 months. Yung main sources of STS predictability is the Baden-Julian oscillation, yung ocean and land ice surface condition, yun ang ENSO, soil moisture or snow cover at stratosphere interaction. For this presentation, magko-concentrate po tayo sa MJO kasi po mamaya naman nadidiscuss na rin previously yung ENSO at sa ating outlook. Bakit ayaw niya? Saglit. What is MJO?
Again, review lang po, Mother Juliet Oscillation. Ito po yung eastward moving disturbances of clouds. Makikita nyo dito, yung moving clouds, winds, rainfall, and pressure that circles the tropical areas of the globe in 30 to 60 days. Within 30 to 60 days, nag-move siya sa ating tropical areas. And why is MJO important? Makikita po natin dito, ito yung mga example cycle for week 1, week 2, 3, week 4, and 5 kung nasaan yung ating MJO. And MJO can enhance or suppress the rainfall in the equatorial area, including the Philippines. Pag meron tayo na-suppress yung ating rainfall, pwede tayong magkaroon ng drought. At pag naman increase, mga pagbaha at mga landslide ang ating mararanasan. It also acts as modulator of tropical cyclone formation in the country. And for the composite, And for the composite of the MJO life cycle, dito po sa graph na to, mga maps, makikita po natin yung precipitation anomalies. Ito yung difference from average rainfall for all MJO events from 1979. In average po yung yung difference sa rainfall from 1971 to 2012 for November to March for the 8 phases. Ito yung phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6, 7, 8, at saka yung phase 1. Dito sa mga maps na to, pag nakakita tayo ng green to blue areas, ito yung mga increased rainfall or the enhanced phase of the MJO. Pag naman brown areas, ito yung mga decreased rainfall or the suppressed phase of the MJO. Dito, kagaya dito sa phase 2, sa Philippines brown siya, makikita natin yung mga blue and green color ay makikita natin sa phase 4 at phase 5 and 6. Sa phase 4 dito sa southern part ng Philippines, pero mas madami dito sa 5 and 6 green color. Yung average niya, difference niya ay 4 millimeter per day ay maabot hanggang 5 at dun sa, mga 2 to 3 to 4. For the MJO recent evolution, images adapted from Bureau of Meteorology, NOAA, noong October 24. Ito yung MJO phase in the past 40 days. Nakikita natin dito sa graph, yung blue line is for December at yung green line is for November. Sa blue line, as of December 25, nandito siya sa phase 5. Di ba nabanggit ko kanina, kapag yung MJO nasa phase 4 and 5, yun yung sa average rainfall, mas marami siyang enhance yung rainfall natin dito sa maritime, sa Philippines din. And then, the MJO active phase is traversing the maritime continent with a moderate signal. Means increased convection or more rains than the normal are favored over the country, especially mas maraming ulan dito sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Dito naman sa ilalim, makikita natin yung satellite image from UE METSAT. Ito nga, makikita natin yung mga cloudiness nandito sa Pilipinas at dito sa maritime continent. MJO forecast evolution from December 28 to January 10. Ito yung iba't ibang model na merong forecast. Kagaya nito, Jeff's forecast. Yung red line, yun yung kanyang for the climate predictions center from 26, ito yung kanyang forecast for 12/26 to January 9, 2023. Ito nga yung red line. Although nandito siya sa phase 4 and 5, pero makikita natin yung forecast naman nila ay papunta na siya sa phase 6 and 7. Same with ECMWF. 23-25, nandito siya, pero papunta nga rin sa 6 and 7. At ganoon din naman sa Bureau of Meteorology, marami siyang model. Ito yung kanyang, palabas din siya, papunta rin siya sa 6 and 7. Ito naman yung MJA positive from difference from average ng water, watts per meter squared. Ito yung kanyang program. Yung forecast date niya is from December 23 to January 10.
at images adapted from BOM NOAA noong October 24. Ito yung kanyang passage kung mapapansin nyo. All surveyed models indicate MJO will continue to cross the maritime continent and will move further eastwards in the Western Pacific in the next 2 weeks, December 28 to January 10. And it means that MJO will still influence the pattern of rainfall. Meron pa rin high chance of heavy rains in the country, especially dun nga sa southern parts of the country during the forecast period. And for the sub-seasonal climate forecast, ito po yung ating TC threat potential. Tropical cyclone threat potential, ang initialization niya ay December 27, 2022 at 8 a.m. For week 1, December 28 to January 3, 2023. Ang valid within the forecast period unless superseded by succeeding forecasts. For week 1, at present, meron daw TC-like vortex or the TCLV1 here is present within the PAR. Dito sa ilalim, likelihood of TC formation, pag red siya, active TC, stripe na red high, moderate naman yung white and red, pero pag yellow, low ang kanyang likelihood. Since yellow yung color niya, yung TCLV1 natin has a low likelihood of becoming a tropical cyclone, but is forecasted to traverse the Caraga southern Luzon area before exiting the PAR. Ito siya dadaan. Therefore, as of now, there is no TC threat during the forecast period. However, any changes in forecast will be closely monitored. For week 2, January 4 to January 10, 2023, ito na yung ating TCLV, tropical cyclone-like vortex to embedded along the ITCZ will likely form near or within the PAR. Same with TCLV1 has a low likelihood of becoming a TC but is forecasted to traverse the northern Mindanao and the southern Luzon area. Again, however, any changes in the forecast will be closely monitored. Sa ngayon nga, for the period week 2, January 4 to January 10, there is not TC threat during this period. The information contained herein are based on the 6-hourly forecast of the NCEP JEPs issued in the past 24 hours, where yung Climate Weather Bureau TC tracking algorithm was applied. Yung product na to is part of the collaboration between Pag-asa and CWB through the Mecoteco Boat Project, and this is for guidance purpose only. For December, ito yung climatological tracks for the month of December suggests 5 common tracks. Ito yung aasahan nating mga tracks ng bagyo during December. Yung una, TC form in the Western Pacific, nag-enter ng PAR, pero nag-recurve siya afterwards toward the eastern parts of PAR and non-landfalling siya. Then, move towards Japan. Ito yung unang track. Then, yung iba, yung susunod na track na form sa Western Pacific, nag-enter sa PAR, pero nag-recurve then before making landfall. Non-landfalling din siya, then moves toward Japan. Yung pangatlo, yung landfalling thesis, nagtatraverse siya ng northern and central Luzon and moving towards Hong Kong or Hong Kong after exiting the landmass. Ito siya. Yung landfalling thesis traversing southern Luzon, northern Visayas area moving towards Vietnam. And the last is the landfalling thesis traversing southern Visayas, northern Mindanao area, and moving Thailand. For January climatological track, kakaunti lang po yung nabubuo pag January, fewer lesser chance of TC formation during this month. Yung dun sa mga nabubuo, although nabuo siya within PAR, but recurve afterwards toward the eastern part of PAR, landfalling siya, hindi siya naglalaro. Yung iba nabubuo sa PAR, posible siyang naglalandfall siya in eastern part of Visayas, then recurves the northern part of PAR before dissipating. Yung iba naman, nabubuo sa Western Pacific, which may enter PAR and make landfall in central Philippines before dissipating. Pagdating dito, it's either nagiging low pressure siya or dissipate na siya. For the rainfall exceedance probability for week 1, December 28 to January 3, ito po yung chance ng rainfall
na mag-exceed siya ng certain amount yan. Like doon sa unang graph natin, ito yung probability ng rainfall to exceed 25 millimeters. Makita natin dito sa ating legend, yung mga red color, yung mga chance, higher chance niya or high probability niya na mag-exceed siya. Dito sa unang mapa, malaki yung chance niya to exceed 25 millimeter in most part of the country except dito nga sa part ng Ilocos region and Central Luzon, except this sa Aurora during the forecast period. This is 50 millimeter. Mataas ang chance niya sa Apayao, Cagayan, Isabela, sa Quezon, sa most of Bicol region, and Visayas, and Northern Mindanao, including dito nga sa kasama din yung Caraga region. While less likely for the rest yung mga green color dito, yun yung less likely para maka-exceed ng 50 millimeter. For the 100 millimeter, high probability siya dito sa eastern part ng dito sa Bicol region, sa most part of eastern Visayas, kasama na dito yung Samar and Leyte, at saka yung northern Caraga dito. For the rainfall exceedance, for week 2, January 4 to 10, yung malaking chance niya to exceed, for week 2, malaking chance niya to exceed 25 millimeter in most parts of the country. Ito lang yung konti yung chance dito sa same with week 1, except Ilocos region and Central Luzon. Pero yung Aurora, high probability siya. Then, for the 50 millimeter, mataas din yung chance niya na mag-exceed sa Apayao, most part of eastern and southern Luzon, Visayas and Mindanao, maliban sa Sorsogon and Sarangani. For the rest of Luzon, less likely. High probability to exceed 100 millimeter in eastern section of Cagayan and Isabela. Most of Bicol region, most parts of Visayas and Caraga, while less for the rest of the country during the forecast period. And for 150 millimeter, may nakikita rin po tayong mataas na ulan, 150 millimeter, dito sa part ng northern and eastern Samar and Capiz. For the rest of the country, less likely. For the summary of sub-seasonal forecast, yung current MJO status natin is inactive base, traversing the maritime continent with a moderate signal. It means increase ang convection or more rains than normal are favored over the country, especially in southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Yung high impacts of weather events, meron tayo for the tropical cyclone threat potential for week 1. TC threat potential suggests meron tayong TC tropical cyclone-like vortex 1 formation, but with a low likelihood of becoming a TC, but is forecasted to traverse the Caraga and southern Luzon area before exiting the PAR. For week 2, meron din tayong TC tropical cyclone-like vortex number 2 na naka-embed naman sa along the intertropical convergence zone and will likely form near or within the PAR. But kagaya ni TCLB number 1, meron din siyang low likelihood of becoming a TC, but is forecasted to traverse the northern Mindanao and southern Luzon area. For the rainfall exceedance forecast for the 25, 50, and 100 millimeter, sa 25 millimeter, high probability niya in most part of the country except Ilocos region and Central Luzon. For the 50 millimeter, mataas yung chance niya sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quezon, Bicol region, most part of Visayas, Northern Mindanao, and Caraga region. So 100 millimeter naman, high probability siya na mag-exceed sa Bicol region and most part of Eastern Visayas. For week 2, January 4 to 10, 25 millimeter, high probability din, malaking chance siya na mag-exceed ng 25 millimeter in most parts of the country except Ilocos region and Central Luzon. For 50 millimeter, high probability in the eastern section of Cagayan and Isabela, most of Bicol region, most parts of Visayas and Caraga. And for 100 millimeter, high probability in northern and eastern Samar and Capiz. Yung mga pre-list ko po kanina, idagdag ko lamang po ito, pwede nyo po lahat sila makita sa ating website. Mag-search lamang pa kayo ng bagongpag-asa.docc.gov.ph at under tropical cyclone, andito yung TC threat potential forecast, and then makikita nyo na po yung updated or yung present na TC threat potential.
Yun naman pong S2S prediction, under climate prediction, under subseasonal, at ito po, mabibigyan nyo na ating JEPS at NSEP forecast for week 1 and week 2 forecast. Ayun lamang po at maraming salamat. Back to you, Ian. Thank you so much, Ma'am Remy, for giving us the S2S for the prediction for 2 weeks to 2 months. The effects of MJO, rainfall accidents for the coming weeks, and also TC tracks. So okay pa po ba tayo? Sana po hindi pa tayo na-overload sa information na na-intake natin. So let's have a health break po muna for 5 minutes. Then after that, let's continue for the main event, the climate outlook for the next 6 months. Wag po kayong mahiyang mag-ask ng inyong mga questions. Maaari po natin gamitin ang ating chat box and comment section. Maraming salamat. Time check po, it's 10:17 and we will be right back at 10:22.